So mukhang nabahag ang buntot ng isang DDS vlogger kay actually DDS vlogger kasi mahilig siyang magsulat. Kaya lang nahalata ng Team Alindog, even I, nahalata ko na siya before na parang dependent lang siya sa AI generation para makorek yung kanyang mga grammar lapses. Maybe he writes, no? And then maybe nagpa-prompt na lang yan. O, gawan mo ako ng baka inuutusan lang niya yung AI, which is one of them is ChatGPT, di ba? Marami naman pong AI platform na pwedeng magsulat para sa atin. Kahit gaano pa kahaba yan, kahit utusan mo yun. Igawa mo ako ng libro patungkol sa mansanas na kinain ni Adan at ni Eva. And then the AI uh, program or whatever will create that for you, 'di ba? So mukhang nagsusulat lang ito, maybe magpa-prompt siya na give me a like 10-minute read or 5-minute read uh, article about maybe impeachment, ganon. Then maggagawa na agad ang chat GPT. Kasi kahit paano, polished na siya pag nagsulat eh. Ako nga mga kababayan, eh, hindi ko ito nagagawa kaagad. Although kaya ko magsulat in an hour, pero ilang beses ko pang i-re-read, no? Re-read, re-write, and then ganon-ganon bago ko ma-polish na kahit tapos ko nang isulat at na-post ko na, minsan kino-correct ko pa pag binalikan ko ng pagbabasa eh. So itong si Chupanga, ang galing kasi niya magsulat and nagta-trend na yung mga sinusulat nito years back. Pero kapag kayong ang pagsusulat niya ay bigla ang post sa social media, sablay talaga yung mga grammars niya. So anyway, so much for his being pagiging shady or kadudadudang vlogger. Sige na, doon siya sumikat sa pagsusulat at pagsisipsip sa mga Duterte, no? Maraming followers. So I think mga 500,000. Binlock lang ako kaya hindi ko makita. Bakit siya ngayon nagsusorry kay Ma'am Hanlet? Ano ang kanyang kasalanan? Diyan na po papasok yung usapin na parang may nahahalata kami mga kababayan ay Team Alindog and some other personalities. Marami na, hindi lang Team Alindog eh. May mga nakakalata na parang merong mga peking Duterte supporters na ginagamit lang ang mga Duterte for clout chasing para sumikat, yung iba nga po ginagamit pa sa negosyo. Pag-uusapan natin yan mamaya kasi may nakahalata na talaga dito sa mga double agents. Even Team Alpoteras. Parang ano lang, pinagkakakitaan talaga nila, literal, ang mga Duterte. Yung iba sa kanila, nag-organize ng rally, and then, syempre maraming magpupondo kasi Duterte rally yan, no? In support of VP Sara, in support of the Dutertes, in support of PRRD to be brought back home, ganyan. So marami ang tumutulong. Okay? Ngayon yung iba naman, wala, sumisip-sip lang. Iba ang kulay nila in the past and then ngayon Duterte na raw. Baka itong mga double agents, itong mga gumagamit sa Duterte ngayon ay pwedeng tik-tik ng kabila. Okay? Baka ito ay mga taga-subaybay, taga-sabotahe, right? Taga-bigay ng info kung ano ang hakbangin ng mga Duterte supporters laban sa Bangag administration or kung ano ang hakbangin ng Duterte family laban sa mga nagwawalang hiya sa kanila, particularly itong administrasyon ni Niwi. So, itong si Tio Moreno, kaduda-duda kasi. Kasi di ba, he is presenting himself as a Duterte-aligned social media personality or DDS or whatever. Pero bakit niya inaaway si Ma'am Hanlet? Si Tio at saka yung mukhang alien na akla, pumunta yan ng dahig, tama mga kababayan? Para ipakita kunwari yung suporta kay Tatay Digong. Maybe sincere sila, what do you think? Baka talagang love nila si PRRD eh. Di ba pumunta sila ng The Hague? Marami ang pumupunta dyan sa Hague, lalo na sa labas ng ICC detention facility. And since nga po mukhang limited na doon sa pinakamalapit sa detention facility ang mga Pilipino dahil nagrereklamo yung mga homeowners na naiingayan sa mga Pinoy na nandun, napapunta yung mga kababayan natin sa Duterte Street. Maganda rin naman yon kasi kahit paano daanan ng mga sasakyan, nakikita ng kung sino mga dumadaan na may mga Pilipinong nagra-rally for PRRD or nagtitipon-tipon in support of the president being held captive sa ICC detention facility. No? Kumbaga nandun, biro nyo yun mga kababayan. Okay, next month ay 11 months na si PRRD nakakulong. March 11 eh. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January.
February, mag-i-11 months na nakulong si Tatay Digong. Come March 11, 2026, isang taon nang nakapiit ang ating Tatay Digong. Hindi biro sa mga Pilipino ang magastosan at magpabalik-balik dyan sa Hague, okay, kung wala ka naman talagang datong, hindi ka makakapunta dyan. So marami namang taga-Europe, okay, ang pumupunta dyan, land travel, even yung mga taga-New York nga, di ba, or taga-US pumupunta dyan, even yung mga taga-Pilipinas. Tio Moreno rather, or Alex Dexter sa totoong buhay, na ewan ko kung ano yung eksena nung kapatid niya. It's not for me to discuss anymore. Pero kung kilala niyo siya, di ba, may alam kayo dyan. Medyo shady yung kanilang family, no? Well, pwede ko namang banggitin siguro. Meron yatang nagkaroon ng parang ano ba yan, search operation ang PNP sa bahay ni na Alex Destor or Tio Moreno. Hinahanap yata yung kanyang kapatid na di umano ay tulak ng ipinagbabawal na droga. So I don't know what's the update na sa kasong yan. Nag-live pa nga si Tio, yan si Alex Destor, also known as Tio Moreno. Nag-live siya na parang mali raw ang ginagawa ng mga kapulisan. Kasi bakit nila papasukin yung ancestral domain, ang taray naman ng term, bakit daw papasukin ng kapulisan yung kanilang pag-aari, eh wala naman silang proof or something, or baka wala silang warrant of arrest or search warrant, parang ganun ano. So, nagamit niya in a way yung kanyang pagiging vlogger, nag-live siya habang may mga pulis doon. So, kung ano man siguro yung kalokohan ng mga pulis na gagawin or kung hindi sila susunod sa tamang processes, kung ano ang dapat gawin doon, 'di ba? Kung huhulihin ba nila yung kapatid ni Tio Moreno na ito or maghahanap lang sila ng di umano'y na i-flag na ano, baka merong droga sa bahay nila or something. Okay, so umayos ang mga pulis naman sa kanilang misyon sa bahay ni na Tio Moreno na yan sa Bukidnon. Okay? So, hindi kaya totoo yung allegations na ang pamilya nila ay involved talaga sa droga? And since si PRRD ang dahilan kung bakit parang humigpit ang laban sa droga or kung kailamang panahon yun, eh, nagkunwari si Tiyong supporter ni Tatay Digong para rumesbak. Tio Moreno, nagtatanong lang naman kami, baka revenge mo to kasi si Tatay Digong meron siyang war on drugs. May oplantokhang siya. Kung panahon ni PRRD yung nangyaring pinuntahan ng kapulisan at talagang natakot kayo ng malala, yung baluarte niyo sa Bukidnon, eh, hindi kaya ito ang paghihiganti mo bilang tiktik. At sana hindi ka tiktik. Pero yung libag na sa tingin ko ay umimpluwensya ng malala sa'yo, o namatay ang jowa noon. Di umano kung si libag ay gumagamit na ipinagbabawal na dahon, dahil nga cool at meron silang culture, baka yung jowa din niya na yun na nategi ay di umano yung natukhang or something, nategi during the administration of Duterte, PRD, baka naghihiganti rin si libag. Right, mga kababayan? Nagkukunwari siya ngayong Duterte supporter hindi nga niya matawag ang sarili niya. Si libag, yung babaeng thinking Pinoy, gustong maging thinking Pinoy yata. So, where were we? Yeah, baka, right? Masama pa rin ang loob ni libag, yung babaeng may nakasabit ang bra. Ako ba yon? Kasi may nakasabit hindi rin bra. Pag nagla-live, dugyot na babae hindi naliligo, okay, kamot ng kamot din, suklay ng buhok. Baka yung pagkamatay ng kanyang ex na yon na mukha naman talagang gumagamit din ay ipinaghihiganti niya ngayon. Kumbaga baka may sama ng loob. Kasi yung libag na yun sa tingin ko loyalista yun if not kakamping. Hindi siya DDS. Bigla na lang siyang lumutang kasi skandalosa, maingay, epal, bida-bida, okay? So kaibigan kasi ni Tio Moreno yon. Pero ngayon nagsasagutan sila. Pinuna kasi ni Tio Moreno yung ginagawa na pagbibida-bida ngayon ng libag na yun, di ba? Pinuna siya. Walang kwenta yung ginagawa nyo. Pag-iingay lang yan and noise and wala. Pointless yung ginagawa ninyo ngayon yung pangangalap ng mga masiselang detalye ng mga DDS. At hindi kayang palay. Nagsasabi ka ng tama doon, Tio Moreno. I don't know kung nagkukunwari ka lang na nagbabalik loob na bilang Duterte supporter para gusto mo bang maging part ng Team Alindog? Mag-ingat kayo, Team Alindog, ha? Huwag yung pasasalihin yan sa live.
Okay, baka maniktik lang yan, eh, nagkukunwaring tumiwalag na. Alam niyo naman ang mga ahas mahirap pagkatiwalaan, tama ba? Ngayon ikaw Chupangga, ikaw Tio Moreno, ito yung naging dahilan ng pagso-sorry mo kay Ma'am Hanilet. Sa tingin ko ha, binastos mo kasi si Ma'am Hanilet. Hindi mo lang binastos si Spokes Harry Roque nung pumunta kayo ng The Hague, going back to that topic. Pumunta sila ng The Hague doon sa Duterte Street, kasama niyo yung akla na mukhang alien na makapalang makeup, and winarla-warla nila doon yung mga DDS. O, eh kung talagang Duterte supporter ka, bakit ka nang gulo doon? Ang epal mo naman. Actually, mga kababayan, meron na talagang parang faction din ang mga Duterte supporters dyan sa The Hague, hindi lang sa Pilipinas. Kumbaga hati. Okay? May mga Duterte supporters na pro Ma'am Hanilet Avancenia, and sila ay pro Harry Roque rin at pro Maharlika. Meron naman mga Duterte supporters na pro Aimee. Yun yung naging sigalot dyan, mga kababayan. Hindi gusto ni Ma'am Hanilet si Mangga dahil puro raw ek-ek. Nagalit ngayon itong sina Tio, sina Libag, kung sino-sino pa yung Team Alpotera. Nagalit bakit tinawag na ganong ek-ek. Ngayon, hindi lang pala yan ang dahilan, mga kababayan. Kaya tinatawag silang Team Alpotera at luckily tumiwalag si Tio sa kanila. I hope it's true. Dahil yung Team Alpotera na yun ay sumasamba kay Alpot. Itong Alpot na part dati, itong babae na part dati ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Takang-taka kami bakit lagi siyang nakakadikit or bakit lagi siyang kabuntot. Ang akala nga namin dyan kay Alpot na yan, mga kababayan, yung babaeng mukhang lutang din, okay? Mukha talaga siyang lutang, para siyang syunga, mga kababayan. Nagtititiktok yan sila, nina Libag, nina Alien, isa pang babaita na mukhang tao rin sa Kamangyang. Nagtititiktok sila, mukha siyang syunga. Pero yung babaeng yan ay mukhang inilagay or binigyan ng trabaho under PRRD's administration noong 2016 hanggang 2022. Binigyan niya ng trabaho dahil nga parang, bakit ba? Maybe inutusan na kunin or akitin si Tatay Digong. Parang ganon. Not sure though. Basta may isang babae, okay, ang tawag ay Alpot. Maganda, pero mukha siyang ulaga, mukha siyang tanga. Pag nag-TikTok ko, mukha talagang tanga. Maputi siya, matambok ang noo. Pero nakakapagtaka na parang ang yaman-yaman niya. Ang dami niyang pera. Even yung mga nasa Hague na mga Pilipino, mga kababayan, sa kanya pa namamasko. Nagtataka rin, biro mo yun, nasa Pilipinas yung Alpot. Pero yung mga OFW sa the Netherlands, sa kanya namamasko. Baliktad, di ba? Ikaw na nagtatrabaho abroad, dapat mas mapera ka kaysa sa mga nasa Pilipinas. Bakit ka namamasko doon sa babaeng yun na dating parte ng Duterte administration? Akala ko nga, mga ate at kuya, akala ko siya ay police woman. Akala ko PSG yan. Okay? Tapos biglang sabi, nurse daw siya. Ba't naman naging nurse? Okay, nurse ba? Akala ko talaga PSG. So kung PSG siya, ibig sabihin sundalo siya. Eh ang bihis naman niya before, laging parang pang sundalo. Okay? So sabi ko, ang ganda naman ng pulis na ito or ang ganda naman ng sundalo na ito kasi ang PSG ay AFP, mga kababayan, Armed Forces of the Philippines. Yun na talaga ang unang alam ko na namin na siya ay PSG. Para bang lady guard tuloy, security guard pero maganda. So sabi namin, ay, di ba sabi ni VP Sara, magaganda ang mga at mga gwapo ang mga PSG ni PRD. Yung kay VP Sara magaganda naman. Yeah, or maybe hindi kagwapukan, mga ganon, yung mga bodyguards being the vice president. So, sabi namin, kapag nakikita yan sa mga pictures, sa mga videos, di ba, pag may mga lakad si Tatay Digong, laging kasama siya. Sabi namin, siguro PSG yan, bodyguard yan. Kasi lagi siyang kasama eh. So, hindi pala siya PSG, nor a nurse. At gustong-gusto niya makapasok sa kulungan ni Tatay Digong sa ICC, nandun din si Alpot. At nung dumating yung Alpot na yan sa The Hague,
At kung ano-ano raw ang pagpapakilala na siya daw ang latest girlfriend. May mga pino-flaunt pa nga ng mga photos ni Tatay Digong sa kanyang gadget na, "Oh, kita niyo magkasama kami natutulog." May pinapakita pa siyang mga malalaswang larawan do'n ni PRRD just to prove na nakasama niya sa pagtulog si Tatay Digong. Kaya nga siya tinawag na alpot. Si Tatay Digong ay may common law wife and that's Ma'am Hanilet Avancenia. Bakit ka sumasalisi? Pot, pertigid ka katol sang bilat mo hao. Ganon. 'Di ba? FHM ba yan siya? So takang-taka kami, sino yang babaeng yan? Laging kasama, laging kabuntot. Ano siya? Sabi nga ni Miss Maharlika, nabigyan na ng linaw ngayon. Baka nga sumalisi. Baka nga isa yan sa mga babaeng, 'di ba, sumasalisi. Parang kabit. Okay? Oh, ngayon, dahil nga binabatikos ni Miss Marlica, kahit na hindi naman binabatikos ni Spokes Harry Roque si Alpot, I think, did you hear Spokes Harry Roque bashing that Alpot? Never, no? But since si Miss Marlica at Spokes Harry Roque ay magkaibigan at inaaway ni Miss Marlica itong Alpot na ito, pinagtatanggol ni Natio. So nagkaroon ngayon ng faction ang mga DDS. Team Alpot and Team Alindog. Ganun yon. Team Alpot and Team Ma'am Hanilet. Kasi hindi lang naman Team Alindog ang pro Ma'am Hanilet. Even yung mga kababayan natin sa Dahig na inaway-away ni Tio at saka yung kasama niyang Aklang El, binulabog nila ang 30th Street. Ginulo nila. Okay? So, kung ano-ano yung mga sinabi ni Tio against kay Ma'am Hanilet. Binastos pa nga niya yung mga may sinasabi siyang imong lalat or something, parang yung pisngi ng poki mo, may mga binabastos niya si Ma'am Hanilet. Hindi raw nakakatulong si Ma'am Hanilet sa kaso ni Tatay Digong, tama? Dahil sa mga pinagsasabi niya, katulad nung sinabi niya na puro ek-ek lang si Amy. So, Tio, inaway niyo ba si Hanilet Avancenia dahil binatikos niya si Amy? Or dahil sumasamba kayo kay Alpot? Kasi ganun eh, bakit sila nagalit kay Ma'am Hanilet nung sinabi ni Ma'am Hanilet na puro ek-ek lang yan si Mangga? Puro naman talaga drama lang si Amy. Puro daldal, wala naman nagagawa. Okay? Mga ngako na gagawa ng paraan na makauwi sa Tatay Digong, nasaan na? May hearing na ulit? Parang wala na, nanalo ng senadora eh. Puro ek-ek. Pinalalabas pa ni Ivy na kawawa yung kanyang kapatid. Kawawa araw singiwi. Kaya raw na hospital walang nag-aalaga. Nag-vlog natin, di ba, kanina? Oh, kaya raw na hospital walang nag-aalaga. So pinalalabas mo na kinakawawa ang kapatid mo? Or ang kapatid mo ang mastermind sa korupsyon na ito? Ngayon ikaw, Amy, hindi mo ring matukoy ang kapatid mo bilang mastermind sa pagpapakulong kay Tatay Digong. At dahil sa ginawa ng kapatid mo, okay, na pambubudol kay VP Sara at pagpapakulong kay PRRD, kiss sa aming lahat ang buong angkan ninyo. Kahit pa may i-anoint na santo na Marcos o Romualdez, hindi kami sasamba sa rebulto ng angkan nyo. Kahit pa kayo na ang magkaroon kayo ng kapamilya na banal, no? Or magiging santo ng Katoliko, hindi kami sasamba. Kiss kayong lahat sa amin, never again. At dahil sa ganyan naming mindset ng mga DDS, inaway-away nila si Ma'am Hanilet. Right? Binabastos si Natio, si Ma'am Hanilet. Tapos sabi nila okay lang naman daw na girlfriend ni PRRD si Alpot dahil hindi naman legal na asawa si Ma'am Hanilet. Kabit lang daw si Ma'am Hanilet kasi may totoong asawa si PRRD and that's the mom of VP Sara, si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Yun yung unang asawa eh. Again, mga atit kuya, si PRRD may dugong Muslim, kung kaya nilang buhayin ang 4-10 babae, kaya nila, pwede sa kanilang kultura. Okay? Hindi yun immoral, hindi yun illegal sa mga Muslim na mag-asawa ng marami. Okay? Hanggat kaya mong itaguyod ang lahat ng maiibigan mo at mapupusuan mo, go ahead. Mamakyaw ka ng babae or something. Sa mga Katoliko, sa mga Christians, hindi pwede yan, right? Iisa lang dapat ang iyong kabiyak. But sa mga Muslims, pwede yan.
PRRD has a Muslim blood. And hiwalay na sila ni Ma'am Elizabeth, ang kinakasama na niya ngayon si Ma'am Hanlet, kaya sila may anak na 21, 22 years old na si Kitty Duterte. O, inaaway nila si Ma'am Hanlet. Tuwang-tuwa pa si Tiyo, mga kababayan, at saka yung Team Alpotera, na hindi na makabisita si Ma'am Hanlet kay PRRD. Dahil parang salita ng salita si Ma'am Hanlet ng mga napag-uusapan sa loob or something, nagdiwang sila ng bonggang-bongga. Ang paninira nila kay Ma'am Hanlet, nag-vlog pa nga yung yung sino ba yung akla na abogado? Si Regal Oliva, right? Na-brainwash din nila yung isang yun or maybe finid nila ng info na nakakasira si Hanlet sa kaso ni Tatay Digong. Kasi parang ang punto ni Ma'am Hanlet, dapat nang paltan si Kaufman. Tama? Kasi inuutil ang abogado ni PRRD. Tamo, mag-iisang taon na, hindi pa nakakalabas. Inuutil. At ano raw ang solusyon? Kailangan pumunta sabi ni Kaufman, galing sa bibig niya, kailangan pumunta siya sa Pilipinas, kausapin niya si Ngiwi Jr. at 1,000% guaranteed, makakalaya daw si PRRD. Ay gago. Yung nagpakulong, kakausapin mo, bakit? Anong gagawin mo? Hihimurin mo ang talampakan at maaawa sa'yo? Didilaan mo ang buong Malacanang, didilaan mo ang sahig, at pag naawa sa'yo yung bangag na leader ay palalayain si Tatay Digong. Gustong-gusto lang ang makapagbakasyon sa Pilipinas nung ungas na Kaufman. So yung Team Alindog, mga Team Hanlet, ayaw kay Kaufman. Halata na natin na parang lampa, inutil, at sabi nga po, abogado rin yan ng pamilyang Marcos. Ngayon, nagbago na yung tono ni Chupanga. Sinasabi niya, ay, agree na ako kay Hanlet. Sabi niya, agree na ako na dapat talagang paltan si Kaufman. Bigla kaya tang bumait. So, ang tanong ko sa iyo, Chupanga, natakot ka ba dahil nabalitaan mo kakasuhan ka sa kabalapuraan ng bunganga mo? So, Ma'am Hanlet, kung mapapanood mo to at kung meron ka talagang balak magsampa ng kaso sa mga bumastos sa'yo, go ahead para hindi sila pamarisan. Kasi including si Kitty Duterte, inaaway din ni Tio Moreno na yan at saka ni Libag. Pati yung anak ng Tatay Digong binabalahura nila. So, dyan kami nagkaroon ng hinala na para mga peking Duterte supporters ito. Bakit nyo babastusin ang 2 dekadang mahigit na partner ni Tatay Digong na si Ma'am Hanlet, lalong-lalo na ang bunsong anak. Right? So eto, may mga nag-screenshot po mga kababayan ng post si Tio Moreno. Ano sabi niya? I used to dislike Hanlet for suggesting to get another lawyers. O kita mo, sablay ka dito, pinagtawanan ka ng mahal na Reyna. To get other lawyers, maybe, kasi plural eh. Lawyers, marami. Bakit another? Another set of lawyers, maybe? Or another team of lawyers, but not another lawyers. In the ICC, sabi ko sa inyo kung walang ChatGPT, mukhang hindi niya kaya magsulat ng tama. Pero kapag ka nag-post yan ng mahabang article, let's say for example, mga 5-minute read na article, more or less, talagang polished. Madali naman kasi yung mga kababayan, ipagawa sa AI ngayon, Pero yung tipong ganitong maiigsi lang na mag-i-English siya, sumasablay. Anyway, but I think she's making sense now. Uma-agree na siya sa suggestion ni Ma'am Hanlet na paltan si Kaufman. I humbly retract all the bad things I posted about her. Sorry po, bakit ka bumain? Natauhan ka na ba na ang Team Alpotera o yung previous group na tiniwalagan mo ay grupo ng mga peking DDS. And since wala ka napapala doon, kung may mapala ka man barya lang, plus ayaw mo ng kanilang effort na nag-iikot all over the Philippines para magpapirma at magbida-bida na wala namang kwenta ang kanilang ginagawang yan, dahil tamo kung gaano ka, siguro halata rin yan, grupo to ng mga mambubudol, papirma, hindi naman makakalaya si PR. Kaya nga sila nagbangayan ng isang akla na maligno, right? Yung isang Team Alpotera din, yung mukhang brusko na nangungursunada sa kanto, yung pala akla pala yun. Si Maligno, Kulokoy bang pangalan nun?
Binabawi mo na yung mga sinabi mong masasakit na salita kay Ma'am Hanilet. What about yung mga sinabi mo kay Kitty Duterte? 'Di ba pinipressure niyo si Kitty Duterte? Parang ano, nag-post si Kitty Duterte sa Instagram, yun yung nare-recall ko mga kababayan, paki-comment na lang kung may nare-recall kayong mas accurate. Nag-post si Kitty Duterte sa Instagram patungkol kay Alpot, yung babae na nagbibida-bida doon sa The Hague, na pinagmamalaki niyang siya ay nurse. No, hindi siya nurse. Sabi niya hindi siya nurse. Iba yung kanyang role sa panahon ni Tatay Digong. Pero hindi siya makalapit doon, hindi siya makapagbida-bida doon hanggat nandun si Ma'am Hanilet at saka si Kitty, paiwas yan lagi. So, siya yung cause. Yang si Alpot ang cause ng kaguluhan din sa The Hague. Pinopondohan niya itong mga maliligalig na grupo. Yung grupo ni na Aldog, nung Retoke ang ilong na akla din, tapos yung grupo ni na Chipmunk na yan. Yung mga nakakaaway naman ng grupo na natutuwa kay Spoke Sari Roque na nandun lagi, di ba? So may ano talaga may kaguluhan din sa mga nagpupunta diyan sa The Hague. Mga kababayan natin, hati rin sila. Yung iba, yung mga grupo na sumasamba rin kay Alpot diyan sa The Hague, mukhang pinauulanan ng biyaya ni Alpot. Kaya siya ang parang pinagmamalaki nga niya na siya yung girlfriend. Na kapag nakalaya raw si Tatay Digong, sa kanya uuwi at hindi kay Ma'am Hanilet. Maybe that's how Alpot brainwashed yung Team Alpotera rin na nasa Pilipinas. Kasi she has proof, multiple proof na sila ang magkarelasyon ni Tatay Digong. At kaya siya tinawag ni Miss Maharlikang Alpot, or puta-puta, or Makati, talisigang, ay dahil dalawa na nga yung partner ni PRRD at isiwalay na sa una, tapos sumasalis siya, given lalaki si Tatay Digong. Right? Hanggat may palay na willing magpatuka, tutuka talaga ang manok. Tama, mga kababayan. Yan ang nature ng mga lalaki. Magagawa natin. Maybe, siya talaga ay baka nagkaroon sila ng special moments ni Tatay Digong. Pero ano ang sabi po ni Miss Maharlika? Was it Miss Maharlika who mentioned that though? Nasa oras na lumabas si Tatay Digong at kung siswertehing makalaya man, may mga taong hinding-hindi na makakalapit at makakadikit sa kanya. Firstly because, kung halimbawa si Alpot, wala naman na siyang role eh. Hindi na sitting president si PRRD. Ano pa ang papel niya sa buhay ni Tatay Digong? 'Di ba? Private person na. Alang ang dalawin niya sa bahay habang nandun si Ma'am Hanilet. So maraming sumamba kay Alpot na yan na tinatawag ang Team Alpotera and one of them is Chupanga. Sumasamba ng husto kasi sa tingin ko si Alpot yung gatekeeper. Kung gusto mong makalapit kay PRRD, sa kanya ka dadaan. Sisip-sip ka sa kanya, mag-aaleluya ka, didilap ka sa bilat niya. Nanonood ka ba, Alpot, sa vlog ko ngayon? And then kapag sumipsip ka, 'di ba, siya ang kakampihan mo at hindi si Ma'am Hanilet, then pag nakalaya si Tatay Digong, magkakaroon pa rin sila ng access. Marami kasi ang natutuwa kay Alpot at sabi nga ng ibang mga vloggers, na sambang-samba dyan, ipagtatanggol nila raw ng gusto si Alpot sa mga umaaway kay Alpot. Kahit buhay pa raw nila ang kapalit. Di ba may ganyang vlogger nagsabi niya? Ipagtatanggol nila sa Alpot because maybe nung panahon ni Tatay Digong, dyan sila lumalapit para magkaroon ng access kay PRRD, ma-interview, baka pagpa-picture, umattend sa mga events na nandun si Tatay Digong. Kung gusto mong makita si PRRD at gusto mo pumunta ng Davao, kay Alpot ka magre-reach out. Kay Alpot ka lalapit. Pot, gusto namin, may event ba dyan, birthday ni Tatay Digong? Punta kami, pwede ba? Kay Ma'am Hanilet kasi, walang pakialam si Ma'am Hanilet sa political life ni PRRD. Maraming gustong dumikit sa kanya, maraming gustong kumaibigan, maraming gustong magbigay ng bribe, baka humihingi ng pwesto, baka gusto makalapit kay PRRD. Ayaw ni Ma'am Hanilet. At dyan nag-take advantage si Alpot. Okay? Di ba yan yung role niya raw? Even yung sa seating arrangement kapag may event, whether in Malacanang or abroad, kung gusto mong malapit kay PRRD yung upuan mo or nasa isang table kayo, kay Alpot ka lalapit. At baka yan ang dahilan kung bakit maraming pera si Alpot. Baka nung panahon na si PRRD ang nakaupo, maraming nang babribe sa kanya.
Maraming nagbibigay ng datong. Plus si Alpot di umano ay backed up ng isa ba or apat? Di ako sure eh. Mayamang angkan. Kasi gusto talaga nilang si Alpot ay malapit pa rin sa mga Duterte. Eh paano ka ngayon lalapit kay VP Sara Pot? Umaasa pa rin ba yung mga backers mo, Alpot na yan na mayayaman na pag si VP Sara ang umupo, safe sila at ang negosyo nila? Or, right, dikit pa rin sila sa powers ng mga Duterte? Or, yeah? I have a feeling mga kababayan na yung sinasamba ni na Chupanga, yung Alpot na yan, God willing na si VP Sara ay umupo, hindi yan, walang power yung isang yan. Markado yan. Even kay PRRD, maraming hindi na makakalapit kay Tatay Tigong, maawa man ang nasa itaas, sooner na makalayo yan. Ekis. Di ba nga pinagdududahan din si Alpot na siya yung nagtitimbre ng mga pinag-uusapan in Hong Kong? Sa Chupanga, bakit nyo sinasamba yan? Pinaghihinalaan naming ahas yan. Or marami nang naghihinalang ahas yan. Paano nakakarating sa mga Rimulya at sa administrasyon ni Ngiwi kung ano yung napag-uusapan sa Hong Kong bago umuwi ng Pilipinas? Nagpalit na nga ng flight schedule si PRRD. Nabuking pa rin. Natambangan pa rin sa NAIA. Bakit hindi si Tatay Digong dumiretso ng uwi sa Mindanao, sa Davao, from Hong Kong? Mukha namang may flight from Hong Kong to Davao. Sino ang brainwash kay PRRD na sa NAIA pa rin bababa? O sino ang nagtitimbre kung anong oras dadating si Tatay Digong at bakit kami access noon sa Villamor samantalang si VP Sara hindi nakapasok? So marami kaming nagdududa na itong si Alpot ay parang tik-tik, parang Judas, parang Trojan, and yet pinagtatanggol ni na Chupanga. Ngayon nagsusorry ka kay Ma'am Hanilet. Hati kasi mga kababayan may Team Alpot, may Team Hanilet. Ngayon nagsusorry siya kay Ma'am Hanilet. Bakit nga? Natatakot ka bang makasuhan? Ako na nagsasabi sa iyo, Tio Moreno, malakas ang ebidensya laban sa iyo. Kasi kita naman yung mga pinagpo-post mo sa social media. Kita naman may mga screenshots ng mga nag-reply mo sa comments. Anyway, ito pala yung pagko-correct ni Mahal na Reyna kay teka, ito ba yun? Saan ba yun? Teka. Nasaan yung post ni Mahal na Reyna? Sandali lang ha. Meron pa ako nakitang isang comment na parang parang nagsusumamo si Chupanga na iparating kay Ma'am Hanilet yung kanyang pagsusorry o yung kanyang pagsisisi. Nasaan yung post ni Mahal na Reyna? Ayun, yun. Same naman, same post mga kababayan. Ito at least daw hindi na siya ChatGPT sa post na ito. Ayan in fairness kay kay Tio Moreno, hindi na siya ChatGPT. Kasi that's not how ChatGPT writes, Tio Moreno. Hindi polished. Mali-mali ang grammar. Even the punctuation. Right? Punctuations ng post mo, capitalizations and all that. So that's how you write without AI, Tio Moreno. Kaya ka nabubuking na pretentious ng Team Alindog. Iba ang post mo ng biglaan sa post mo na mahaba. But aside from that, eto nga po, saan ko ba mahanap yung chat ni Tio Moreno? Teka lang ha. Saan na yun? Okay. I-share ko lang sa inyo ang kanyang pagsusumamo parang ang liit pero kaya ko namang basahin mga kababayan. Alright, babasahin ko na lang sa inyo. Ang liit kasi I believe you are already forgiven. Sabi ng part ito ng Team Alindog si Kate dati. I believe you are already forgiven. Di naman nagtatanim ng galit si Ma'am Hanilet at Kitty sa'yo, Chupanga. Hindi naman mapagtanim ng galit ang mag-ina, yes, pero kung akong tatanungin mo, Ma'am Hanilet, kung masisilip mo ang live ko, puruhan mo yan. Para hindi pa marisan. Private kayo at ang naging cost nito, nasira ka pa. Pinalalabas kasi Ma'am Hanilet na nasabotahe mo ang mga steps ni Kaufman.
Kumbaga na ayun nagko-consult daw sa ibang lawyers si Ma'am Hanilet, 'di ba? Siyempre kakausapin ni Ma'am Hanilet si Attorney Harry Roque. Si Harry Roque ay international lawyer, alright? At Pilipino. Mas may pagtatanggol nga, mas magaganda pa nga yung sinasuggest ni Spoke Harry Roque kaysa kay Kaufman na yan, eh. Dahil kung hindi inutil si Kaufman, hindi aabutin ng halos 1 taon si Tatay Digong sa kulungan. Nagawa na siguro ng paraan yan kung talagang di kalibre at masipag at hindi babagal-bagal yung animal na Kaufman na yan. Tama mga kababayan? Ang sagot ni Tio doon sa nag-comment ay, salamat po, pakisabi sa kanila. What? Bakit hindi ka makapag-reach out kay Ma'am Hanilet? Or kung mag-reach out ka man, hindi ka sinisin? May nag-reply dito, hindi ako nagugulat kung mag-sorry ka din kay Roque at Maharlika. Sabi niya, di huwag kang magulat, tanga ka ba? Kita mo, lumalabas na naman ng di ba mayabang siya, maldito talaga ako. Sabi, di ba ganyan, maldito talaga ako. Di huwag kang magulat. Na-imbier na si Tia Pangga. Mag-sorry ka na po, sabi ng isang netizen. Tama ba ang comment ko? Tama ako. Ang dami mo din sinabi kay Roque ha? Masakit kaya yun, kaya mag-sorry ka na. Para bati-bati na kayo. Huwag kang magalit, Chupangga. Ano yan eh? Hindi ka binubuli nitong nag-comment na ang pangalan ay, I think, Joy Varona. Spelled backwards, mga kababayan. There's a netizen na parang Joy Varona ang pangalan. Sabi niya, hindi na ako magugulat kung mag-sorry ka rin kay Roque at Maharlika. Even sa Team Malindo, mag-sorry ka, Chupangga. Ano yung reasons mo nun? Kung bakit inaway mo si Ma'am Hanilet at si Kitty. Siyempre, pagtatanggol namin. To our minds, kaming mga DDS, okay, bakit mo aawayin ang anak ni PRRD at ang kanyang long-time partner, common law wife, na si Ma'am Hanilet? Siyempre, pagtatanggol namin yung mag-ina. Mahal ni Tatay Digong yun. Again, Tio, naiintindihan namin ang dinanas ng mag-ina. Sila yung most traumatized. Tama mga kababayan? Yung mag-ina, si Ma'am Hanilet at si Kitty, sila yung sobrang na-trauma sa ginawang pag-kidnap kay PRRD. And yet, wala kang empathy, inaway-away mo pa. Kita mo kung paano hinaras sila sa Villamor Air Base, kung paano sila lumaban, kina Torre, kung gaano ka-physically and emotionally draining yung araw na yun, na inabot na ng gabi, huwag lang mabitbit si Tatay Digong. May pinukpok pang araw si Ma'am Hanilet na pulis ng cellphone sa noo. Di ba may minamaga noo? Para lang huwag matangay si Tatay Digong, tas aaway-awayin mo ng ganyan ng mag-ina. Anong dahilan? Ito ba yung pagpapakatanga mo sa pagsuporta kay Alpot? And since baka may iba kang napapala, may hindi pa nga ako pinapakita sa inyong mga kababayan na kini-question talaga nila itong source ng lifestyle ni Chupangga. Bakit ka nakakapagpasok social met maya ka nagta-travel abroad, wala ka namang karir, wala ka namang trabahong malinaw. Umaasa ka lang naman sa kita ng Facebook posts mo or sa social media. Paano kang namumuhay ng mga ganyan? Kasi sinabi mo pa na ikaw ay binabribe ni Tambaluslos pero hindi mo tinanggap, nagsumbong ka sa mga Duterte. Kung hindi mo tinanggap yung bribe sa'yo ni Tambaluslos, what about yung offer ng Mangga? Kung magkalaban si Mangga at si Tambaluslos, hindi po talaga tatanggapin ang offer ni Tambaluslos. Biro nyo mga kababayan, 100K a month. For 6 years, lump sum, si Chupangga ang may sabi niyan. Makukuha mo ng buong buo, 100K a month, para sa buong 6 years na hindi ka babatikos kay Tamba. Bahala kang balahurain si Ngiwi, si Aimee, kung sino-sino. Huwag mo lang babalahurain si Tamba. Huwag mo lang aatakihin. Ganyan ka influential si Chupangga because he has like 500,000 followers alone on Facebook. Kung totoo may offer sa kanyang 100K a month. 1.2 million yan sa isang taon mga kababayan. And that's for 6 years. Or hanggang 2028 kung hindi man 6 years. Huwag niyang aatakihin. Di ba? Kinausap daw siya ng isa sa team ni Tamba. Sa kanya galing yan. Hindi daw niya tinanggap dahil nga hindi daw niya maa-team. Hindi raw kaya ng
Baka naman may offer na si Mangga sa'yo. Kasi kung naglalaban yung dalawa, hindi mo tatanggapin yung offer ng kalaban. Kaya mo nga kami inaakusa na tao kami ni Tambay. Hindi ka makapaniwala, 'di ba? Na inaatake namin si Mangga nang wala kaming backer. Na kami ordinaryong mga DDS lang. So naniniwala ka at inakusahan mo pa nga akong binabayaran ako ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez. Kahit wala kang proof. Just because inaatake namin si Mangga. Dahil naniniwala kami kay Ma'am Hanilet na puro ek-ek lang yang isang yan. Tapos ngayon magsosorry ka? Kung marami ka ng datong, kaya mo ito. Kung kakasuhan ka man. So ang tanong ko sa inyo mga kababayan, dapat bang iproso ni Ma'am Hanilet ang pagsasampa ng kaso doon sa bumastos sa kanila at nanira sa kanila ni Kitty para huwag pamarisan? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.